Okay, Pites ulit. Saan na tayo? Bump. So, mag-a-add na tayo ngayon ng bump natin. So, ang gagawin natin is Shift A ulit. Type natin dito, bump. Then, click natin to. Then, itong bump na to, itatapat ko lang dun. Pansin nyo, nag-highlight, di ba? Nagiging white yung line. Pag tinapat ko ron. Pag binitawan ko ngayon yan, ngayon na, nag-connect na siya. Pero, pansin mo, mali pa rin ang kinonektahan niya, di ba? So, kumonekta siya sa mali na channel. Dito sa blue, ito sa purple na to. Hindi dapat doon. Dapat ko konekta siya doon sa height. Okay? So, pansinin nyo kung ano nangyari. So, mas tama na ngayon yung behavior niya. Okay. So, nagkakaroon na talaga ng bump. Ayun, So, yung strength nito, yun na yung kung gaano kalakas yung mismong bump ng mismong ng mismong material ninyo. Pero at the same time, hindi porke may bump ka na, tapos na yon. Yung mismong roughness mismo, yung roughness ng mismong material, dapat ko-controlin mo pa rin yun. So, kukuha pa rin tayo ng another black and white dito. Isasalpak natin yon doon sa mismong roughness channel natin. So, kung titignan natin yan, tanggalin muna natin to normal. So, yun yung ginagawa nung binibreak niya yung reflectivity. Kung wala yan, pag tinanggal ko to, even masyado yung mismong roughness niya, no? Pero pag sinalpak ko tong na to, yun ang nangyari. Binibreak niya yung reflectivity. So, depende lang sa iyo kung ano yung gusto mong gamitin na output. Tapos, makokontrol mo pa rin yan kung gaano yung mismong behavior ng mismong breaking itong reflectivity ng surface mo, no? So, ang gagawin mo naman na sunod is mag-a-add tayo ng color ramp na tinatawag. So, type natin dito, color ramp. Haba na, no? Giging complex na. Napapanganga na lang kami. So, yung color ramp na to, imagine niyo na lang, di ba, ito, i-output ko mo to dito, di ba? Di ba may black and white siya? So, yung black and white na yan, i-controlin natin yung mismong values ng black saka nung white. So, paano natin i-control na yun? Ilalagay natin tong output nito, salpak natin dito sa factor nito. Then, yung output nito, i-try natin ngayon siyang i-connect dito sa viewer node natin para makikita natin kung ano bang ginagawang behavior nun. So, tignan natin dito. So, dito sa color ramp natin, meron tayong dalawang kulay, di ba? So, tignan nyo yung mismo pag ina-adjust ko ngayon tong kulay na to. Ano nangyayari dun sa map, sa image? Malakas. Malakas or lumalakas yung itim or lumalakas yung puti. Lumalakas yung puti. So, doon natin makokontrol ngayon yung mismong behavior nitong channel na to. So, ibig sabihin, ngayon na alam na natin yung control niyan, pwede na natin isalpak ngayon dito. Sasalpak natin siya. Wala. Sasalpak natin siya ngayon dito sa roughness channel. Then, salpak na rin natin ulit to. Balik natin tong So, okay? So, wala pa tayong ginagalaw, no? Ito pa yung default values. So, tignan nyo ngayon yung magiging behavior ng reflection habang ginagalaw ko to. Okay? So, nakikita nyo yung difference, ha? Okay. So, ang ginagawa ko is in-invert ko siya. Ang makikintab ngayon is yung kabaliktaran niya, yung mismong kung ano yung parang mataas na level, yung kumbaga, teka, andali. So, for example, kung meron kang flat surface, kung meron kang dito, ito yung mismong carpet mo,
yung mga tips lang ang reflective. Yung mismong nasa crevices, itong mga to, yun yung hindi reflective. So ito yung nangyayari ngayon dito. So yun yung ginawa natin. So kaya ko in-invert ngayon to. So kanina, ang default niya, itong puti nandoon sa kanan. Ganyan siya. So ibig sabihin, ano nangyayari? Makintab yung nasa ilalim, di ba? Yung dark areas, yun yung makintab. So ang ginawa ko is pinaliktad ko lang siya. Kita nga difference. So, ngayon ang binaliktad na natin yan, enable na natin ngayon yung bump channel natin. I-connect na natin ulit to. So, tignan nyo ngayon yung difference compared dun sa kanina. Kalaki. So, pag oras na nilayo na natin yan, at pag nag-add na tayo talaga ng actual na light source natin, so mag-add tayo ng light source natin dyan, then enable natin tong scene lights na to, tignan natin ano yung behavior ng mismong carpet na yun. Galing. Kita natin ngayon yung ano natin. Yan. So makikita nyo kung ano yung kagad yung behavior ng ano, ng mismong carpet. Nagmula lang sa JPEG, nagkaroon siya ng ano. So yun ang talaga. So yun ang ano no, yun ang power pag alam mo yung kung ano yung ginagalaw mo dito sa nodes mo. So kung for example, so iyan baga napaka ano hindi pa ganun ka prominent na hindi nyo pa ganun nakikita yung mismong effect. So try natin ngayon mag-add ng wood texture. So mag-add tayo ng wood. So kung for example parquet, pag mag-add kayo ng texture, as much as possible, wag kayong magkukuha ng makintab, yung tulad nito, yung glossy. Ang kukunin niyo yung flat. Tulad nito, ito, flat siya. Wala siyang reflection. Yan, yung ganyan, wag kang kukuha ng ganyan. Hindi maganda magiging output niyo. So, ang kukunin niyo palagi is yung mga flat na ano. Kaya pag oras na kung for example, kukuha kayo ng kayo mismo, mag-picture kayo ng sarili ng texture, hangga't maaari, wag kayong kukuha na merong kayong napakaliwanag na light source. As much as possible, yung mismong ambient light lang. Walang reflection na nangyayari. So yun ang tamang pagkuha ng texture. Kaya ito isang example na magandang texture to. Walang glossy or highlights na nangyayari. So save as natin yan. So, gawin natin yan. Okay. Parquet natin yan. Save ko to. Then, refresh lang natin to. So, yun na siya. So, papalitan ko lang ngayon to, no? Palitan ko to. Salpak ko yan dito. And yun ang isalpak ko dun. At isalpak ko. Tanggalin ko muna yan. Salpak ko rin to dun sa color. So, ayan siya. So, dito mas kita natin yung difference, no? So, clear ko lang yung annotation na yun. Okay. So, yan. So, dito, makokontrol mo pa rin kung gaano yung reflectivity niya. Off ko muna yung bloom natin. Masyadong matapang. Tapos, try natin balik ta rin to. Tignan nyo yung difference. So, depende na lang sa inyo kung paano yung gusto nyo maging itsura ng mismong wood nyo. No? Tapos, hindi rin kayo limited dito sa ngayon kasi ina-adjust lang natin itong dalawang slot na to. Pwede nyo pa rin baguhin yung mismong kulay nito. So, pwede kong gawin medyo i-light ko pa rin ng konti yan.
iba din ang magiging effect niyan doon sa mismong texture ninyo. So normally, i-off mo muna yung normal para nakikita mo pa lang kung ano yung behavior ng mismong surface, ng mismong reflectivity. Then saka mo ngayon isasalpak yung normal. At yung normal, wag mo masyadong tataasan yung strength. Kasi, for example, dito sa image na to, kaya nagbe-break up ng ganyan, hindi masyado maganda yung result. Kasi low-res eh. Low-res yung mismong texture. Sure. So kung for example, what if kung meron tayong high-res na texture, no? So, hanap tayo ng high-res na texture natin. Hanap lang ako ng wood tiles dito. Ba't walang laman? Zip pa. Kaya. Dami, no? Dami mong stock, sir, ha? Wood stock talaga yan, ha? Nag-iipon eh. Habang ano eh. So, try natin to. Ganda, oh. So normally, pag oras na yung mismong texture is nanggaling talaga sa professional na source, provide na nila yung roughness channel, yung gloss, yung normal. Pero hindi necessarily na pag oras na wala ka nito, hindi mo na kayang i-drive yung mismong texture mo. So depende pa rin sa'yo kung paano mo i-mix yung mismong output mo. No? So yun siya. Then pwede mo pa rin itaas yung reflectivity nun. So depende na lang sa inyo kung paano kung gaano nyo kung gusto ka kintab yung mismong flooring nyo. Ngayon, what if kung kunyari kompleto ka naman ito, hindi mo na kailangan i-set up to. So ang gagawin mo lang is delete natin lahat yan. I-click natin itong mismong BSDF no, ito mismo shader mo. Then ipe-press mo sa keyboard is Control Shift then T. Ngayon kokopyahin ko ngayon yung source node which is ito. So ito siya. Then ise-select ko lang siya. So dito binigyan tayo ng dalawang variation, di ba? So meron siyang dark at light. So pipili ka lang ng isang diffuse. Then ito displacement to kaya nakalagay disp. Then ito yung gloss channel. Then ito yung normal channel. At ito yung reflective. Then pag selected na yung apat na yun, click ko lang itong press yung texture set na to. Siya na bahala mag-connect nun.
What? Isa. So, ang gagawin na lang natin is i-adjust na lang natin yung size nun. So, yun na siya. Sinetap na niya para sa atin. Astig. Pati yung bump niya, so mas accurate yung bump niya kasi normal ang ginamit niya, no? Pero pwede mo pa rin taasan yan. Tapos, yung mismong output nitong yung reflectivity niya, pwede mo rin i-invert pa rin yan. Makokontrol mo pa rin kung gaano yung pinaka reflectivity, kung gaano kakintab yun. So itong style na to, itong invert na to, hindi masyado ganun ka, hindi ganun ka precise yung control mo compared dun sa ramp. So pwede mo pa rin i-delete yan at mag-insert ka ng ramp channel. Then saka mo siya i-connect dun sa dalawang slot na yun. Dahil dyan, mas may control ka, mas precise ang control mo dun sa mismong channel mo. Okay? So ganun ang ganun ang kung paano mag-add ng material slot ay ng material mo kung for example manggagaling sa Yung sample mong material na ganyan, sir, binili mo yan, sir, o download lang? binili ko sa sa Polygon. Stock? Polygon. Sa polygon.com. Yung iba naman binili ko sa CG Axis. Kasi from time to time ang CG Axis biglang nag-host ng sale eh. Bigla silang nagse-sale tapos bibigyan ka na ng naka-bundle na. Kaya yung nandito, yung mga nakuha ko, mga naka-bundle na to eh. Baga, may kasamang texture, may kasama rin na mga ready-made na models, gano'n. Pag nag-subscribe ka sa sa CG Axis, from time to time bigla kang i-email, may sale kami na ganito, ito yung mga kasama. Usually nasa $50, $20, depende sa eh. Tapos meron lang limited time yun. Usually, within 24 hours lang yung sale na yun. So, ganun na nangyayari. Okay. Paano yung gamit noon na unlimited? Ano na yun? Royalty free na yun. Royalty-free na yan. Basta nasa iyo na yung texture, wala na silang pakialam sa'yo doon kung saan mo gamitin. Ayos. Ganda. Okay? So, sunod natin is, itong mismo mga elements na to, no? Yung mismo mga picture. So, ito, kailangan din ito magkaroon ng orange dito sa gilid. So, ang gagawin natin is, select muna natin siya. Select natin yung pagkokopyahan. Then, Control L, then Material. Tapos, mag-a-add tayo ng panibagong material. Add tayo ng panibagong material. New. Then, ito yung mismong light box natin. Then, dito sa base color, click lang natin tong node slot na to. Tapos, piliin natin is yung image texture. Then, open natin. Then, navigate kayo kung saan nakalagay yung mismong image texture nyo. So, kung for example, ilalagay ko to. Then, kailangan nyo pumunta. Remember, kailangan nyo pa rin pumunta sa edit mode, sa face, select yung face kung saan nyo gusto isalpak yung panibagong material na yon. Text material. Then, click nyo yung mismong material, then assign. Tapos, kung sa case nito, batak siya, di ba? Hindi siya eksakto. Pwede nyo ngayon i-edit yung mismong placement ng material. So, paano natin gagawin yun? Ito na ngayon. So, punta tayo dito, palitan natin to ng UV editor. So, yung UV editor na to, ito ngayon yung itsura. So, ito, no? Ito yung itsura ng mesh mo in 2D mode. Okay. So, ibig sabihin, itong mismong area na to, ito yung mismong image. Ito lang yung kapiraso na nakikita niya. So, ibig sabihin, pag minove ko yan, ayun, mamumove din dun sa mismong area na yun. Okay. Ngayon, dito, pansin niyo square. Pero dito, hindi naman siya square, di ba? Rectangular siya. So, ibig sabihin, kaya siya na-i-stretch na ganito.
So kung for example, gusto ko ngayon gayahin yung shape niyan, mas magiging correct yung aspect ratio nun. Ngayon, meron din automatic. Yung automatic naman is, press mo yung U sa keyboard, then click nyo lang tong unwrap. Ang ginagawa ng unwrap, yung mismo selected na mesh mo, which in this case is yung face na yon, pipilitin niya yon ibuka. So sa case na to, wala naman siya ibubuka dahil flat surface na yon. Minaximize niyo yung mismong space dito sa material slot, dito sa yung image slot natin. Ginawa yung pit to page, parang gano'n. Pit to, ano. Finite niya yung bawat, ano natin, itong bawat vertex nito, finite niya dun sa loob ng image na yun. Ngayon, bakit stretch? Kasi yung mismong image na dito na ginamit natin, kudrado. Ngayon, paano natin makukuha yung eksakto siya dito sa mismong size nito? So, ibig sabihin, hindi siya nadidistort. So, ibig sabihin, dapat kukunin natin yung eksaktong size nito. So, paano tayo kukunin yun? So, click lang natin siya, then press natin N sa keyboard para lumabas tong quick properties na to. Then, i-click nyo yung item, yung pinakataas. Makikita nyo doon yung dimensions nitong mismong selected nyo. So, in this case, 1.5 yung, 1.35 yung width niya, then 2.2 yung height niya. So, ibig sabihin, pag oras na pumunta tayo sa image natin, dapat parehas ng size nun. UV. Dapat eksakto dun sa size nito, yung gagawin nyo na image. So, kung for example, punta tayo dun sa ginawa ko. Punta tayo sa amib. Punta tayo sa textures. So, yung mismong ginawa ko is ito. Ito na yung light box. Pero yung light box na yan is para yan dun sa isang version. Ito dapat. So, ito yung light box na ginawa ko. Eksakto na yan dun sa sukat na to. 1.35 by 2.2. Okay, so ang gagawin ko ngayon is i-copy ko lang yan. I-copy ko na rin yung counter at i-copy ko na rin yung, saan na ba yun? Itong background. Ito yung mismong background ng mismong ano natin. Yung mismong boot natin. So punta ako dito sa text. Paste ko yan dyan. Then punta ako dito ulit. Punta ako sa file browser natin. Then navigate tayo dun sa mismong kung saan nandun yung text directory natin. So ito siya. So ibig sabihin, ito yung mismong lightbox. Delete ko to. Drag ko lang yun dun. Then, i-connect ko yung dalawang yun. Eksakto na yun. Okay? Then, dito rin is isasalpak natin tong background image natin. So, same procedure. Click natin new. Ngayon, dito, dahil hindi naman nakikita, usually puti lang yan eh. So, ito is white lang yan, yung mismong background. Then, mag-a-add pa rin tayo ng another material slot. Ito naman yung mismong backdrop natin, yung background natin. So, same procedure. Hindi na natin kailangan i-click to. Ang gagawin na lang natin is i-drag na lang natin to. Ito mismong image na to, i-drag natin dito. So, ganun din yun. Then, i-connect lang natin siya sa base color. Then dito, same procedure. Punta sa edit mode. Click natin yung face, which is itong front na to. Then, press natin dalawang U. U. Then, ito makikita nyo may underscore, di ba? You know, underscore. So, ibig sabihin, U ang shortcut din nun. So, dalawang U. U. So, yan. Okay na siya. Then, i-assign na natin ngayon yan doon sa background. So, eksakto na yan.
Ayos. Okay? So ngayon, ang kulang na lang natin is yung ilaw at yung color nitong dalawang to. So ito, madali lang to. Gawa na lang tayong panibagong material. Then, gawin lang natin black yan. Then ito, gawa lang tayong panibagong material ulit. Gawin natin red yun. Tapos, papansin nyo, no? Bakit ganon? Kasi ito, isang ginawa ko dito is, ano siya, no? Yung boolean. Ngayon, hindi pa naka-apply. Kaya ang gagawin ko is, punta ko dito, i-apply ko tong boolean na to. I-bake ko na itong information na to dun sa object na to. So, apply ko yan. Then, pupunta ako sa edit mode niyan. Pero, bago ako pupunta sa edit mode, dito sa material slot niya, nitong mismong object na to, so meron na tayong mismong red material, add tayo ng another one. Then, pag-click natin ng new, bago natin i-apply yan dito, itong principled BSDF na to, papalitan natin yan. Gagawin nating emission shader yan. So, sa case nito, pansin nyo, di ba, parang ilaw. So, nandun yung effect na kala mo, backlighted siya. So, para maging ganun yung effect, papalitan natin tong surface na to, piliin lang natin yung emission shader ito. Tapos, yan, i-assign na natin uli. So, lagyan na natin dito, backlight. So, edit mode ulit dito. I-select natin ngayon itong surface na to. Ngayon, titignan nyo, kung oras na nag-import kayo ng SVG, normal yan. Normal talaga yan. Dahil yung mismong vertices, yung points sa Illustrator. So, kung for example, no, so, pag oras na naggawa ka ng box na ganyan at nilagyan mo ng curvature yan, itong curvature nito, napakadaming vertices niya pag oras na dumating na yan sa Blender. So, normal yun. So, ang gagawin mo lang dyan, pag sobrang daming ganyan, sobrang detalye, ang ginagawa ko dyan is magse-select lang ako ng isang piraso. Isang piraso lang. Then, press ko Shift, tapos G. Then, press ko coplanar. Okay? So, ulit, click ko yon yung isang piraso na yun. Kahit alin dyan, kahit basta isang piraso lang. Then, press mo Shift G, then coplanar. So, lahat ng parehas niya na na parehas ang facing area, lahat sila nakaharap doon, pero meron naka-tied siya dito sa perimeter na to, ise-select niya yon. Okay, so pag selected na yon, punta ka ngayon sa backlight, then press natin itong assign. Then, alis na tayo sa edit mode. Balik tayo dyan. Tapos, yung intensity nito, nandito lang yun sa strength. So, gawin natin 10 to, mas maliwanag yun. Mas maliwanag yan, mas intensify yung mismong effect nun. Ngayon, ang magdadala na lang dyan para magkaroon ng effect na kala mo talagang ilaw siyang gano'n, na nag-glow siya, is yung bloom effect. Yung bloom effect na yon, nandito yon sa render tab. Ito siya. Pag click natin yung bloom, ayun na. Sobrang lakas. So, pwede mo natin babaan yun. Okay? So, ito din, dahil light box to, itong mismong texture na to, ang pwede natin gawin is, pwede natin palitan to. Itong slot na to. So, habang selected yan, selected yung light box, ito sa surface, palitan natin yan ng emission shader. Ngayon, nawala, i-reconnect lang natin. Then, saka natin taasan yung strength.
Okay? Yes. So, finally, ang kulang na lang natin is yung mga spotlight na yun. So, ang gagawin lang natin, tanggalin ko muna to, is mag-a-add lang tayo ng spotlight. So, Shift A, light, then spotlight. Then, i-move natin yan. Lagay lang natin doon sa dingding. Lagay lang natin siya dyan. Tapos, taasan na natin yung value nun. Tapos, pwede mo ngayon ibuka yung mismong cone shape nun. Pwede mo ibuka ng konti yun. Ngayon, ito ang isang limitation sa EV, no? Ang EV, wala siyang IES light. Okay? So, wala siyang IES light. Ibig sabihin, wala ka nung effect na pag-oras na yung image source na IES file. Hindi mo pwedeng gamitin yun. Yun ang isang limitation. So, ang ginagawa ko dyan is dinadaya ko na lang. So, i-duplicate ko to. Then, babaguhin ko lang yung cone shape nun. Tapos, babaguhin ko yung intensity nung isa. Para makuha mo lang yung effect na kala mo IES light pa rin siya. So, then, liitan pa natin ulit. Tapos mas matingkad yun. Tapos pwede mong baguhin na lang yung kulay niyan. Nasa sa'yo na lang kung anong kulay yung gusto mo. Normally, mga IES, madilaw eh. Yellowish. So, ito, yung mismong kulay na yan, paano ko ngayon i-apply doon sa kabila? Dito sa mga to. So, ang gagawin ko lang is roll over, i-mouse over ko dito sa sa color na to. Then control C. Control C lang ako diyan. Tapos punta ako doon sa ibang ilaw. Then tapat ko ulit doon, i-mouse over ko doon. Then control V. Doon, kinat and paste. So kinat and paste mo yung value. Okay? So dahil meron na tayo nitong IES light, itong fake na IES light natin na to. Yan. Oop, naiiwan yung isa. Yan. I-duplicate na lang natin yan. So, Alt-D. Duplicate natin yan. Then, another Alt-D. Duplicate natin ulit. Okay. So, ito na ngayon yung pinaka-finished product mo. So, ang kulang mo na lang dyan, para may output mo yan, is mag-a-add ka ng camera. Again, dahil meron kang machine tools, press mo lang page down, then click mo lang yung Smart Cam View. So, nag-add na kagad siya dito sa current view na to. Then, right, page down ulit, i-click mo itong unlock to view. I-unlock mo yan. Click mo lang yan. So, ma-unlock mo na yon. Pwede mo na ngayon i-adjust yung view na to. So, itong mismong safe area na to, ito ngayon yung magiging output ng image mo. Nice. So, ngayon, pag pumunta tayo sa render tab, madilim kasi wala pa tayong environment. Diba? So, punta tayo ngayon dito sa world. Then, again, dito, same procedure. Pag once na mag-a-add ka ng texture, select mo yung background, then Control T. Then, saka mo i-open yung mismong SDRI mo. Kung saan nandun yung SDRI mo. So, dito, nalagay sa car library. So, mapuputol na ulit, no? Malapit na siyang, naghihingalo na. 4 minutes. 5 mga 5. So, open lang natin yan. Indoor. So, the more na mas malaki yung SDR mo, mas matagal ang loading, no?
So, yun siya. Ngayon, normally, siyempre, ayaw ipakita yung background, di ba? So, ang ano lang doon, para maitago mo yon is punta ka dito sa EV settings, then punta ka sa film, then press mo lang tong transparent. So, hindi na makikita yun. Tapos, kung gusto mong iikot yung mismong light source mo, so kung for example, yan, di ba? Gusto mong iikot yung mismong HDRI image mo, ikot mo dito sa Z-axis ng rotation, dito sa mapping. May rotate mo yan. Para makuha mo yung tamang ilaw na yung tama na reflection. Depende lang sa iyo kung nasa kung ano yung dinedemand ng mismong scene mo. Click natin yung transparent. So pansin ko masyadong prominent yung masyadong malakas yung bloom. Pwede mo pa rin babaan yung bloom dito. So either babaan mo yung intensity, pero ako ang ginagawa ko, tinataasan ko yung threshold. Then, press para ma-render mo na yan. Punta ka sa render, then render image. So, yun na siya. Ngayon, pansin nyo, ito, nagkaroon ng block. Yan yung pinang-boolean cut natin. So, nakatago siya dito, no? So, hanapin natin yun. So, usually, nasan ba yun? Baka ito yun. Ito nga. So, unhide natin yan. Click natin siya. Then, delete natin yun. So, saka natin i-press render ulit. So, yun na siya. So, ito na yung output image mo. So, isi-save mo na lang yan. So, pag save mo, dahil transparent siya, be sure na ang pipiliin mo is RGBA para kasama yung transparency niya. Yep. Okay? So, yan na yung project 1. Project 1B natin. Okay. So, pag tinignan natin yun, check natin, hanapin natin yun, saan doon yung file na yun. Saan siya? Wala. P. Ito. So, ito na siya. So, yan na siya. So, transparent yung background mo. Ayos ah. So, additionally, kung gusto mong, nasa sa'yo na lang kung gusto mo i-photoshop para medyo mas patingkarin mo pa yung kulay, or sa Blender din mismo, meron kang tinatawag na color management. Yan dito. So, pwede kang gumamit ng curves. Parang nag-add ka lang ng curve sa Photoshop. So, adjust mo lang to. Makikita mo naman, uma-affect ka agad doon. At the same time, yung mismong rendered image mo, naapektuhan na rin yun. Tumingkad na rin yun. Ganun ba? Ayos ah. So, pwede mo na i-save. So, pag sinave mo na ulit yan, save as natin yan. Gawin ko tong another version, kunyari. Save ko yun. Compare natin side by side kung anong difference ng dalawang yun. So, ito yung... Putol ka na, sir. Ito na yung at ito yung isa. Laki. Matingkad at saka pusyaw. So, hindi mo na kailangan pumunta ng Photoshop. Yes. Okay? So, Okay, hanggang doon na lang yung meeting natin. Nakailang putol tayo. 4 ba? Okay. Amazing. Maganda, sir. Thank you. Okay, so see you next meeting lang ulit. Okay, sir. See you, sir. Salamat. Okay, bye. Upload nyo, sir, ha? Oh, i-upload na natin. Oo, Kino-convert. Okay lang. Salamat Thank you, po. sir. Okay, Thank you bye. sa lahat, guys. Bye.